Isang mainit na umaga po sa inyo mga kaiboneros. Ngayong araw na ito ay magpa-flashing po tayo ng ibon ngayon at ipapakita ko po sa inyo kung anong supplements ang ginagamit ko pagka nagpa-flashing ako at kung paano ko ito ginagawa. Tara, samahan niyo ako. So, welcome back po mga kaiboneros. Bali, ito, start na tayo magpainom ng supplements para sa flashing natin. Ito nga po pala ang ginagamit ko pagka nagpa-flashing ako. Trico Plus. Lalo na dito, wala kang mabibiling mura. Kaya ito talagang kailangan mong gamitin. Meron namang mga ibang brand pero mas pinagkakatiwalaan ko to. Kaya ito ang gagamitin po natin. Pero ito mabibili nyo nga po pala in powder. Kaya medyo magastos pagka ginamit mo siya in powder. Kaya ang ginagawa ko naman, bumibili ako ng mga empty capsules para ilagay ko sila sa pinakamaliit na capsule lang. Ito. Para mas kasi minsan pagka nagpainom ka, nag-flashing ka at nagpainom ka sa tubig, pag minix mo siya sa tubig, hindi lahat ng ibon umiinom. At lalo na pag natikman nila, ayaw nila. At least dito sa capsule, siguradong may inom nila yung Trico. So eto, umpisahan na po natin ang pagpapainom na sa kanila at ituturo ko kung paano mas madali, lalo na kung ikaw lang mag-isa ang magpapainom ng supplements, lalo na capsule siya pagka binasa mo siya, kasi kailangan basahin mo siya para mas madali siyang pumasok sa loob ng ibon. So kung ikaw lang mag-isa, mahihirapan ka talaga kasi madulas yun. So ito, ipapakita ko sa inyo ang mas madaling paraan para hindi kayo mahirapan pag nagpainom kayo ng ibon. A few moments later. Yan mga kaiboneros, bali hinuli ko muna sila para mas mabilis ko silang masubuan lahat. Nilagay ko muna sila sa isang training box. At eto, umpisahan na natin magpainom ng Trico. So eto guys, start na po tayo at papakita ko po sa inyo kung paano mas madaling paraan para hindi kayo mahirapan magpainom ng pang-flashing nyo na nakaka-capsule kung kayo lang mag-isa. Una, ilalagay nyo sila dito sa lap nyo. Daganan nyo lang ng kaunti. Huwag nyo lang masyadong pakadiinan para hindi sila masyadong mahirapan. Tapos, ibubukan nyo lang yung bibig. Kuha kayo ng capsule. Basain nyo ng tubig para mas mabilis. At isusubo nyo lang ng ganito. Tapos na. Ganun lang po siya kadali. Kaya kung kayo lang po mag-isa ang magpapainom ng ibon, no worries po, kaya nyo po mag-isa yan. Basta tingnan nyo lang po yung tamang pamamaraan para hindi kayo mahirapan magpainom ng nakakapsule. Isa sa mga ibon ko po, pakita ko lang sa inyo. Malapit na po siyang lumipad dahil tumutubo na yung ano niya. Ay. Tulad po ng ginawa ko nung una, pakita ko lang po ng maayos Daganan nyo lang po siya ng ganyan. Minsan kasi may mga ibon na malikot talaga. Kaya kailangan lang talaga medyo ka lang Yan. Madali lang po, kayang-kaya nyo po yan. Lalo na sa mga newbies, yung mga ngayon pa lang nag-iibon. Paano masabi? Lagi lang po kayong sumubaybay at makikita nyo kung paano. No, 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 no. Oh, he tried it. Oh! Ito po yung isang flyer ko na malapit na rin lumipad. Konti
na lang at lilipad na sila. Kinakabahan na ako. Dito po, kaagaan lang talaga. Kung talagang hilig nyo, kailangan pagtiyagaan nyo talagang gawin yung mga minsan talagang parang nakakatamad, pero kung mas makakaganda sa ibon, yun ang dapat yung gawin. Kasi pagka pag powder kasi siya, tapos lalo na yung mga ganyan katulad ng mga trico na yan, pagka natikman ng ibon yan, ayaw. Hindi talaga minsan nga, di ba, pagka yung mga garlic juice, pagka basta natikman nila, pagka iba sa panlasa nila, hindi nila agad basta-basta iinumin, lalo na hindi naman sila nauuhaw. Pero pagka uhaw na uhaw, yun pwede. Ayan, katulad nito ang likod. Ayan, ito, stock bird ko. So, tapos na po tayo sa mga nasa training box, itong mga stock natin dito sa mga breeding cage naman ng itong 6 na to last. Ang painumin natin. Isang breeder natin. Malikot ito eh. Sa grabe po init ngayon, sobra. Kaya medyo hirap dito. Kahit maaga pa, mainit na. Pawis na ako. Grabe, sobrang init. Last.
Isa. Oh, hento. So guys, tapos na po tayo kasi itong dalawa kanina na painom ko na. Kala ko naka-on na yung ano, yung camera niya. Ay hindi pa pala. Kaya hindi na naipakita sa video. A few moments later. So ayan guys, pinapakain na natin sila ngayon. Pagkatapos ito, papainumin natin sila ng garlic juice. Kainin lang natin sila sa umaga, yung konting-konti lang naman, sakto lang. Para ano kasi, para hindi rin sila masyadong mag-aksaya ng pagkain. Para lagi nilang uubusin at hindi sila mamimili katulad niyan. Ayan. Ayoko yung ganyan. Pagka namimili ng pagkain, hindi ko pinapakain talaga. Ayan, at least dito, halos ubos na. Konti na lang. Tapos yung mga flyer natin, kumakain din sila ngayon. Tapos nila kumain, papainumin natin sila ng garlic juice. Ayan. So guys, ito, ready ko na yung ginawa natin na garlic juice ng isang gabi. Ito ipapainom natin sa kanila. So alisin na muna natin yung mga pinagkainan nila para malagyan naman natin sila ng tubig. Papainom na natin sila. Isa. Oo na sila. Ayan. Hindi kasi ako nagbababad ng tubig sa kanila. Kasi para pagka pinainom ko sila ng mga supplements na may halong tubig, ayun, siguradong iinumin nila dahil uhaw na uhaw yan. Kasi pagka binabara naman sila ng tubig, wala na, hindi na sila iinom. So, dito na lang natin sila paiinumin sa isang lalagyan para medyo kunin natin yung natin garlic juice. So ayan ang loaf ko, walang katapos ang paggawa. So ayan, diba? Siya. So, ito namang isa. Nagsasagaan ko talaga yun na ilipat. Para hindi rin naksaya sa pagpapainom sa kanila. Ayaw na uminom. Hindi ayaw. Ilipat natin sa iba. Dali. Sino ba mauuhaw pag hindi sila uminom, di ba? Sila naman eh. Iinom din at iinom yan. Ulit natin. Natin ulit ng kaunti para katagalan naman masasanay na sila dyan. Tsaka basta lagi lang uhaw bago nyo bigyan para siguradong iinom sila.
Ayaw na, alisin mo lang. Ito pa sa kabila. Yung paggamit ng mga pala siya nga pala, yung paggamit ng isang inumina nila sa mga ibon, hindi talaga advisable yan. Kung hindi nyo siguradong walang sakit yung ibon. Kasi pagka may sakit ang ibon, hindi nyo pwedeng gamitan ng ng isang lalagyan lang. Kailangan talaga may kanya-kanya yan. Pero syempre ako naman, alam ko namang walang sakit yung mga ibon. Kaya okay lang yan. Pwede mo naman painumin sila sa isang lalagyan lang. Pero hindi advisable yan. Mas maganda kung may kanya-kanya talaga silang may kanya-kanya talaga silang inuminan. Ayan. Pwede na natin. May inom pa rin yan eh. Kahit sabihin mo pa na ayaw nila sa umpisa. So ngayon dito naman tayo sa flyer. Kunin muna natin yung pinagkainan nila para yan sila. Ito yung isang flyer ko, tsaka ito medyo sila medyo sa totoo lang medyo payat sila ngayon dahil mainit, sobrang init. Pagka mainit ang panahon kasi mga ibon gumagaan, nangangayayat sila talaga. Pero pag hinawakan mo sila, siksik naman ang katawan. So, nalista natin yung tapos para lalagyan natin ito. Okay, dito na natin lagyan dahil okay. Maganda kasi ang garlic juice para yung dugo nila nagsisirculate. Yan lang lagi. Ito, siya nga pala, ipapaliwanag ko din, yung pagpapainom ng garlic juice nga pala, tsaka yung trico, para doon sa pagpa-flashing. Usually, ginagawa ito, sa Pinas, ginagawa ito, Monday. Monday sa Pinas, pero dahil dito is ibang, ng release ng ibon, kaya ginagawa ko dito Saturday, kasi ang release ng ibon is Friday. So Friday arrival ang ibon kung sakasakaling mag-day bird siya. Para Saturday i-flashing mo na siya. So ang basketing namin dito is at Thursday. Thursday ang basketing daw, sabi. Yan ang information sa akin na ganun. So Thursday basketing kami, Friday release. So, Saturday, nagpa-flashing na ako. Pero sa Pinas, dahil Sunday ang release, so Monday ang pagpa-flashing. Yun ang ginagawa ko pag nasa Pinas ako. Nung nasa Pinas ako. Ano lang sila. Meron pa ba? Check na natin. Ano ba? So, yan. Yan lang sila. So mga kaiboneros, tapos na po tayo sa ating video para sa araw na to at natapos na po tayo sa flashing at pag-cleansing ng mga ibon. So bukas abangan nyo po ang susunod kong video at huwag nyo lang po kalimutan na mag-like at mag-subscribe at click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga susunod ko pang mga video.
So, paalam.